Go, 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 go. Here, here. Come here. Sakay na. Go. Sige. Saan tayo pupunta? Ha? Papasyal ka? Papasyal? Punta tayong lake? So, lalabas na kami ni Peanut, mag-grocery. And then, bibilang ko din siya ng damit. Kasi pansin ko sa kanya, ginawin siya eh. And then, titingin na rin ako ng bass guitar dito sa Long and McQuaid sa Abbotsford. Sinakay ko na siya dyan. Kasi kapag hindi ko siya inuna dyan, maligalig yan. So, asa na ba yun? Peanut! Oh. Ito na. Sabi sa'yo, di ba? Malikot to. Oh. Alis tayo, alis tayo. Ha? Papasyal tayo? Papasyal tayo na. Oh. Sama na ikaw. Bili. Oh. Bili. Yun. Gagala tayo. So, gagala ko lang to. Dito lang sa my park. And then, makapag-grocery na rin. And at the same time, makapunta dito sa my Long and McQuaid, makatingin ng bass guitar. Kasi nung mga nakaraang day off, may mga jamming kaming naganap dito sa bahay ni Kuya Jan. So, binenta ko kasi dati yung bass guitar ko. Eh, may dinala si Francis na bass guitar and kompleto, may drum set, may electric. So, nakapag-jam kami. So, parang na-release ko yung talagang dating hilig ko. Kasi yun talaga yung parang hinahanap-hanap ko, namimiss ko. And when I was in Taiwan, may mga naka-roommate ako na lahat marunong gumitara. So, parang nagbuo kami ng banda sa loob ng room. So, yung room namin sa Taiwan, which is 8 person per room, ilang double deck yun? Apat na double deck. So nag-set up kami ng drum set, bass guitar, drums, kahon, and then mga speaker. So after work sa Taiwan, nagja-jamming kami ng mga kasama ko. Kaya kahit papaano, na pampalipas oras na rin. So sabi ko, kung bibili ako ng bass guitar para makompleto na, kasi binenta ko yung nakaraan yung bass guitar ko. Actually nung dumating ako dito, meron akong drum set, meron akong bass guitar, electric and acoustic. So ang iniwan ko na lang sa akin ngayon is isang acoustic guitar na pwedeng i-plug in, and then isang electric guitar na Yamaha. So titingin ako ng bass guitar dito sa music store para just in case na magkaroon ulit kami ng jamming, makakapagtugtugan na. Then na-meet ko din si Ralph na yung mag-asawa. Ang ganda ng boses ng asawa ni Ralph, kumakanta rin. Si Ralph magaling din mag-gitara. Saktong-sakto si Francis kasi ang galing ding mag-drums. So may makaka-jamming na ako. Kaya sabi ko makatingin nga dito ng bass guitar. Isa yun sa libangan ko. Sa totoo lang, bago ako napasok dito sa pagbablog, talagang umuubos ako ng maghapon, katutugtog. Yun lang talaga yung hilig ko. Kaya nga lang, pag nag-iisa na ako, wala na, hindi na nadagdagan yung knowledge ko. Actually, di nga ako marunong gumamit ng tabs. Wala, hindi talaga marunong. Kapa-kapa lang, YouTube, ganun lang. So sabi ko nga, kapag natuloy ulit ito, mag-i-enjoy na naman ako. Kaya baka mapatigil yung vlog ko. Kasi ito talaga yung hilig ko. So igagala ko lang to si Peanut. Ayun, enjoy na enjoy siya dito sa pagtingin ng mga dinadaanan, Kasi pansin ko, dahil may ginagawa ako, may tinatapos ako, parang naboboard siya sa bahay. Sabi ko, sige, gala nga tayo, anak, papasyal kita. And then about nga pala dun sa tinawagan ko na papunta rito, decided naman siya talaga papunta rito dahil siya din naman talaga yung isa sa priority kong tawagan just in case nagka-hiring dito. At hindi ko din ine-expect na si boss sa akin kukuha ng tao. Actually, sabi ko nga sa inyo, hindi siya nagtanong sa iba. Even yung mga kasama kong Pinoy, hindi niya sinabihan na kailangan ng tao. Even yung mga kasama kong Mexican, hindi niya sinabihan. Dahil usually naman, ang tinatawagan nyo, ang sinasabihan yon, yung aming pinakang mataas na Mexican. Dati, sabi ko sa inyo, nakailang hired na ng Mexican. After nung mga pumalpak na Pinoy na ipinasok namin, na lumayas yung working permit, pagkakuha, merong 1 week pa lang, 2 weeks pa lang, umaalis, hindi tumatagal.
nagba-back out, ipaprocess na yung LMIA. So laging kausap niya, nagugulat kami is yung Mexican na. So nagugulat kami, may dumarating na lang na Mexican dito sa sa milking parlor, pinagte-training. Sabi namin, sino to? May bago na kagad, wala kaming ka-idea. So nag-uusap na lang sila nung Mexican namin na yung mataas naming Mexican na herdsman. And then ayun na, magsisimula na pala. So talagang praise God, at tinawagan ako ni boss nung isang araw umaga para sabihin, Perds, asan na yung kaibigan mong ipapasok mo? Kaya nga lang, di ba nabanggit ko nga sa inyo nitong mga nakaraang araw, ilan na yung tinawagan ko? Napakarami ko ng tinawagan. Panoorin nyo yung mga nakaraang vlog natin, ang dami ko ng tinawagan. Mga hindi makakapunta, may mga yung iba ay dati nangungulit, biglang hindi na tutuloy. Merong yung iba talagang araw-araw may nagme-message, wala akong maisagot kasi nung mga panahon yun walang bakante. And then ngayon may bakante na, ayaw naman tumuloy. May mga iba't ibang reason, hindi ko na lang po sasabihin sa inyo kasi hahaba tong story natin to. So to make the story short, ang dami kong tinawagan, mga hindi matutuloy. Yung iba katatawag nga lang, kami message lang, Kuya Perds, ako pakakapunta ako dyan. Nung kinausap ko na, nagdalawang isip na. Basta hindi ko po kasi masabi sa inyo dito sa vlog kasi alam ko hindi ako maunawaan ng iba. Pero once na nakausap ko na kayo, maunawaan nyo ako kung bakit talagang kailangan ay ASAP makapasyal kayo dito. Kasi yung iba pong mga nakakausap ko, mga taga malalayo, may Prince Edward, may Saskatchewan, may Nova Scotia, may Ontario. And then pag nakausap ko na, sige, sabi ko nga, try ko nga to, kahit malayo kung makakapunta. May humihingi ng 1 week, 2 weeks, 1 month. Sabi ko, yan ang sinasabi ko, kaya mo ba? Sige, ikaw na lang, kaya mo makapunta dito. Pinaka maaga mo makakapunta, bukas, kaya mo? Hindi na makasagot, ayun na. Yung iba nga po na malalapit niya, kagaya ni Angelo, dito lang sa Suri. So sabi ko, bro, saglit lang may kausap na kasi akong pupunta. And then yung kausap ko na sayang lang yung maghapon ko. And then nung hapon, biglang nagbago yung isip niya. Kasi buo na yung loob niya Sabi niya, madaling araw, aalis na siya, pupunta na siya dito. Kaya nga lang, syempre, from time to time, nag-update kami, nag-uusap kami, ano bro, nasan ka na, pupunta ka na ba, ganan. And then nung bandang hapon, yun, biglang nagbago yung isip. Siguro dahil sa mga bagay na napag-uusapan namin, biglang nagbago ng isip. And then may pinapunta ako from Vancouver, nagpunta dito, nag-training na-train ko ng mag-push ng cow, mag-milking. And then inihatid ko pa uwi ng Vancouver. And then kinabukasan maghapon, hindi nagparamdam. Alam ko na yon. So sabi ko, bro, anong balita? Tutuloy ka pa ba o hindi na? So yun nga, nag-back out din, hindi na din tutuloy. So ngayon, inaantay ko na lang to, may paparating na tayong papunta na. Sabi ko nga sa kanya, sige, antayin kita, papunta ka na, hindi na ako kakausap ng iba. Kasi doon sa mga nagbe-message naman na gustong pumunta dito, mag-direct, sige po, puntahan nyo po dito sa farm, punta po kayo, kausapin nyo po si boss. Sabi ko nga po sa inyo, sa dami na nang pumunta dito, ang nangyari, tinatapon lang ni boss yung resume. Ilang beses ko na po nabanggit yan sa inyo. And then sabi ko nga, ang nangyayari kasi yung iba, pagkakuha ng working permit, umaalis. Ito nga pong huling mga ipinasok ko, na sabi ko nga boss, interviewin mo pa ba? Kailangan pa ba ng resume? Hindi na, Perds, ikaw nang bahala. Pag-startin mo na yan, sabi niya sa akin ganon. Kaya may tiwala naman ako sa'yo. So parang nangyayari, nakadepende na lang yung tao dahil sa referral, sa recommendation natin. Kaya nga sabi ko, wag po kayo magpapakasira dahil pangalan ko yung masisira. Dahil sabi nga ni boss, okay ba yan? Baka mamaya, sabi ko, hindi sir, sure to, hindi to yung pagkakuha ng working permit ay aalis. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, yung mga dati na Pinoy na pinasok namin, pag ako ng working permit, umaalis. And then ngayon, nasundan na mga kinuha ni boss, puro Mexican na. Nasingitan tayo ng Mexican. Puro Mexican na. So hindi na kami nakialam. Regarding sa hiring, hindi na kami nakialam. Pinabayaan na namin. Kasi alam naman namin hindi na si boss magre-request ng Pinoy Mexican na ulit So nagulat nga ako nitong mga nakaraan. Ako yung tinawagan, sa dami ng pwedeng kausapin, pwedeng tanungin kung sinong ipapasok. So nagulat din yung mga kasama ko. Sabi nga nila, Perds, buti na lang ikaw yung sinabihan ni boss na kailangan niya ng tao. Kasi kung nagkataon, ibang lahi na naman ipapasok dito, which is nahihirapan kami mag-adjust. Aside from hindi na nakakapag-English, kami nag-a-adjust. Ayaw din naman gumamit ng Google Translate. So kami pa yung nag-a-adjust, kami mag-Google Translate para ipabasa sa kanila yung gusto naming sabihin. Nahihirapan kami kasi kami pa yung kailangan mag-adjust na instead na English na lang yung usapan, kailangan pa namin mag-Spanish. So mahirap. And then si boss, pag may problema, alam mo yung, may sablay yung iba, hindi mo niya makausap, sa amin sasabihin. So parang nangyari,
Dun, yun ang pagagalitan niya, kami ang mapapagalitan. So mahirap po talaga. Kaya nga pinipilit ko hanggat maaari kababayan natin yung may papasok ko. So sana ito napapunta rito. Hindi ko na muna kuya update kung sino to, kasi sabi ko nga, hanggat wala dito, hanggat di nag-i-start, ayoko munang ipakilala sa inyo. So okay naman to, tingin ko, kasi nadala na to dati nagpapapasok sa akin to. And then sabi ko, inaantay ka namin, hindi tumuloy. Ilang araw namin siyang inaantay. Tapos biglang sasabihin nakakuha na sa iba ng working permit. And then ang nangyari, ayun, ang ending hindi na na-renew. So na out of status. To make the story short, nakakuha siya ng open work permit ngayon, vulnerable. So sabi ko, tatanggapin mo ba to? Ay, tagal ko kuyang inaantay niyan. Kasi nung minsan nagsabi na rin siya sa akin, sabi ko, may nakausap na ako, ay nag-back out. So tinawagan ko ulit siya. Yun, papunta na po siya ngayon dito. So papasya lang kami nito at naboboring na sa bahay. Pansin ko nag-iiba yung behavior niya kapag nakakulong lang sa bahay. Kasi medyo na busy ako ngayong unang araw ng day off ko. Ngayon kasi is second day off ko. Pansin ko sa kanya medyo parang maligalig. Sabi ko, sige tara, papasyal tayo ngayon. Pinat, may balat kaya ta sa puwet eh. Kung kailan malapit na tayo yan, parang umaambon. May balat kaya ta sa puwet, anak. Wala masyadong tao. Tara. Come here, Pinat. So, Willie, akit na, Willie anak, naulan. Let's go. Naabot tayo ng ulan eh. Gala ka kasi eh. Pagod ka na siguro, Kabubok. Tama na yun ha. Mag-grocery muna ako ha. So inabot kami ng, actually ambon pa lang naman, pero malakas na yung ambon eh. Kaya siguro mga 45 minutes lang kami diyan, inilakad ko lang to. Then nag-live na rin ako. Okay na siguro yun, pagod ka na Kapunta muna ng grocery and then makapag tingin dun sa Longin Macquid ng gitara. Ay nako, hindi pa ako nakapaglinis sa sasakyan. Kasi nag-uulan pa. Pag talagang summer na yan, saka ako maglilinis. Kasi ngayon paulan-ulan pa. Spring pa lang kasi, pag summer na talaga, tag-init na. Punay ko dyan, dali na. Pati yung jacket ko, yun mo pa. Ito yung binili ko sa kanyang tubigan niya. Parang pang baby, diba? Grabe ko, konti pa lang yan napapamili ko. Yan pa lang. Pansin ko, ang mahal na ng mga bilihin talaga. Yung mga dati kong binibiling $3, $4 na ngayon. Yung dating 5, naging 6 na. Yung chocolate na binibili ko dating $6, $8 na ngayon. So ngayon lang kasi uli ako nakapag-grocery ng medyo marami-rami. Kasi nung mga nakaraan, ang dami kong stocks. Ang dami ko, may mga karne pa ako. May baboy, may manok, may beef. So ngayon pa lang ako medyo mapaparami ang groceries. Pero konti pa yung napapamili ko. Pero ramdam ko na ang dami, ang laki ng pinagbago ng presyo. So ito lang yung mga nabili ko kasi marami pa rin akong stock sa bahay. Mga karne pa din ako doon, tsaka mga manok eh. Ilang gulay, donuts, chicheria, mga dilata, tsaka peanut. Binilang ko na, 1 kilo na yan. 1 kilo na yan Yan ako na malaki. Taas mga crackers. Yan, mga pansit. Taas tong yung mga wala lang. Pang replacement ko lang doon sa mga naubos ng stock. Peanut, favorite natin Peanut. Did you miss me? Tama na. Pinatikim lang kita. Tama na yun. 3 subo lang, hindi pa pwedeng Paborito kasi nito yung donut. Pag nabili ako ng donut na yun, parang yung isang bilog, yung pinakang dulo, yung huling kagat, sa kanya ko na pinakakagat, tinatanggal ko na lang yung tamis. Hindi, bawal kasi sa kanilang chocolate. So yung plain lang yung kinukuha ko. Pansin ko lang dito, favorite niya yun. Lagi siya nakaabang pag kumakain ako ng donut. So ngayon, punta naman kami ng Longin Macquid. Tingin kami ng
ng gitara. Kasi titingin ako kung ano yung magustuhan kong bass guitar. Para pag nag-jamming kami, may magagamit ako. So sumaglit lang ako dito sa Value Village. Dahil puro sa kanya na naman yung nabibili ko. Puro kay Peanut na naman, oh. Kasi yung isa ko nabili, puro pang kulay niya. Ito, pink, pambabae. And then ayun lang naman yung Long and McQuaid. Lakarin ko na. Ayun siya, mag-aantay. Oh, this is for you. Oh, sa'yo to. Hayaan mo na muna siya dyan kasi lakarin ko na lang kasi pag kukunin ko pa yung sasakyan and ipapark ko dun, magdodoble-doble pa. Ay di lakarin ko na lang. Tayo. Yun. Hi. I'm good. How are you? Check tayo ng gitara. Ayan, acoustics. 679 Mapex. 1259. Sonor 2249. So, wala akong nabili. Pero nagkaroon ako ng idea kasi bago pa ako pumunta dito, naniningin ako sa marketplace. May mga nakita ko nung nagustuhan ko dito na bass guitar, actually may acoustic din, na binebenta sa marketplace ng as in bagong-bago pa. Ang laki ng diferensya ng presyo, kaya sabi ko instead na bilhin ko yun na dito, kunin ko na lang yung nasa marketplace. Dahil nakita ko talaga as in bagong-bago pa with receipt. Mas malaki yung masasave ko kumpara sa bibili ako dito ng bago. Oh, hello. Isa lang maleta ko, saka isang backpack. Pwede naman ako tumingin sa ukay-ukay para sa isang maleta, isang backpack. Huwag kang mag-alala, pag may time dito na lang tayo kumuha ng mga kailangan mo, yung mga gamit mo. Yung mga pangluto, may gamit naman ako doon. Yun ang munang gamitin mo. Mahalaga, may matutulugan ka na. Ayos na natin yung gamit mo. Kung darating ka bukas ng saktong-sakto, pajujutehin na kita ng gabi. And then, pagdating mo ng hapon, iayos muna natin yung gamit mo doon sa kwarto mo. Para makapahinga ka muna. Gabi na kita pajujutehin para makapag-testing ka. Pero bayad na yon. Bayad na yon. And then, kinabukasan, ibigay mo na lang yung SIN mo at saka yung email mo. Para sa time in time out. Kasi yung pasok mo na wala pang time in time out, ipakikiin ko na lang ng manual yon doon sa secretary para mabayaran. Sige ho. Sige. Message mo na lang ako ha. Sige. Sige, bye-bye. Ingat sa biyahe. Ingat. So, pauwi na kami ni Peanut. After ko siyang may-walk, nag-grocery lang ako. Punta sa Value Village, binalang ko lang siya nung harness kasi hindi ko bet itong harness na isang nabili ko tsaka nung mga nakaraan. So may nahanap akong magandang fit sa kanya. And malikot kasi ito pag nagagala kami. Then pupunta ako sa Long and McQuaid. Nalingin ako ng mga gitara. Actually yung bass na hinahanap ko, napapokus naman ako kanina sa acoustic. Kasi ang gaganda ng acoustic, grabe. Ang mamahal, 1,000, 2,000, 3,000 hanggang 7,000. So hindi naman yun yung priority natin. Kasi kung sa gitara at gitara, buti sana kung yan nagpapasok sa akin ng income, okay lang mag-invest. Kaya lang libangan lang naman yan, so okay na sa akin. Nagtanong na lang ako ng setup sa kanila kung magkano. Kasi plan kong ipa-set up yung gitara ko sa bahay kasi parang hindi na maganda yung tunog. So 150 something daw yung gitara, kasama na yung strings. So plano ko ipa-set up na lang yung gitara ko kasi parang iba na yung tunog, medyo pangit na, lata na. So daling ko na lang dun. And then yun nga, tumawag yung pinapupunta ko dito. So nakabook na po siya ng flight ngayon papunta rito. Galing pa siya ng Alberta. And then hindi ko na i-detalye sa inyo lahat yung pangyayari kung paano siya umalis dun sa trabaho niya hanggang sa ngayon naka-schedule na siya ng flight. Ang dating niya is bukas dito ng umaga. So hindi ko siya masusundo. Sabi ko mag-commute na lang siya papunta rito. Kaya hindi po ako makasagot sa inyo. Ang dami nagme-message, sir ako na lang. Ang dami nagko-comment, sir ako na lang. Sir, pwede ako anytime, makakapunta ako. Sabi ko nga po sa inyo, ayoko maging bastos kapag may kausap na ako. Hindi muna ako nakikipag-usap sa iba. How many times did I tell you na kung halimbawa may available na trabaho dito sa amin, ina-announce ko po yan. Nagtatawag po ako ng ilan-ilan. So yan, ang dami kong tinawagan nung mga nakaraan. Kita nyo naman,
kung napanood nyo, kasi yung problema doon sa iba, may papanoorin ilang vlogs natin, hindi na uli manonood. So, it's okay. Kasi naintindihan ko, hindi naman lahat ng oras nyo nakalaan panonood ng vlog. So baka may mga namimiss na episode ko yung iba, na nabanggit ko nga sa kanila, na yun nga, nag-live ako noon eh. Nasabi ko, kailangan namin ng isa. So yun nga, yung ibang mga hindi nakapanood, na sinabi ko nga, nakakuha na, tanong pa rin ang tanong, ay kung napanood nyo po yung mga nakaraan, siguro kahit pa paano updated po kayo. Kasi kapag may kausap na po ako, hindi na po ako nakikipag-usap uli sa iba. Kasi ilan na yung nakausap ko, sabi ko sige, di na makikipag-usap sa iba. And then natapos yung maghapon, naubos yung maghapon. And then buong akala ko pupunta na siya dito, and then bigla nag-back out nung kinahapunan na. Kasi sabi ko, madaling araw, aalis na daw siya, pupunta na dito. And then yung isa naman, nag-training na. Then kinabukasan, di na nagparamdam, then nag-back out na rin. So kaya nga po sabi ko sa inyo, hanggat may kausap ako, hindi muna ako sumasagot sa iba. Pero once na halimbawa po't wala na akong kausap, ayan, kokontak na po uli ako. So sa ngayon po, may kausap tayo, papunta na, nakabook na, papunta na rito bukas. And sabi ko sa kanya, wag na siyang mag-alala kasi isa't kalahating maleta lang daw yung dala niya eh. So sabi ko, wag ka mag-alala, kung ano yung may tutulong ko, tutulungan na lang kita sa mga gamit mo, higaan mo, or kung ano man, yung mga damit na kailangan mo mabili, pwede naman daw siya mag-value village. And then yung sabi ko, gamitin na lang niya muna yung mga lutuan ko doon. At least ang mahalaga, meron na siyang tutuluyan dito. And pwede na siya mag-start kasi po to, BOWP, Vulnerable Open Work Permit. So antok na guys, itong ating alaga, ayun, pagod siguro kakalakad. So pauwi na rin kami, dito ko na siguro tapusin tong vlog. Maraming salamat sa suporta ninyo. Thank you Lord, kasi kahit paano nakapagbigay tayo ng trabaho sa isang kababayan natin na kailangan ng trabaho. Kasi nga, ito ay kilala nyo na to, na interview ko na to before. Pakikita ko na lang siya sa inyo sa mga susunod na araw, pag okay na at naka-adjust na siya sa trabaho. So makikilala nyo din siya. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. Maraming salamat sa suporta. God bless you all. I love you all. Bye-bye. Napagod ang batuta? Di ba yan ang gusto mo? Gala-gala pa? O pahinga ka mamaya pagdating sa bahay ha?